Alright, welcome back sa isang bagong edisyon ng The Parokiano Show. Mga pala si Lem at kasama ko pa rin ang aking host na walang iba ever since na matikas at ang kagilagilalas. Anumang klaseng panahon. Chris Bermejo in the house. Yan. Yun, goods ba kayo mga kaparokya? Panibagong episode at panibagong topic ang pag-uusapan natin ngayon sa The Parokiano Show. At ever since no last episode, di pa rin makaget over si Chris dahil very, very yummy talaga nung naging topic talaga namin. Kahit ako di rin ako makaget over. Nakakagutom yung pinag-uusapan natin. Siyempre pasalamatan natin yung host yung guest natin doon. Siyempre si Miss Ish, ang presidente ng Peña Madridista Pilipinas. Maraming salamat po at talagang nagutom talaga kami ni Chris doon. Grabe. For example, yung nacho na sisig. Grabe. Alam mo, pwede siyang gawin eh. Ang dami ng nacho sa kahit saan. Tapos sisig. Tapos pag pinaghalo, at sarap. Lalo na ganitong panahon, tag-ulan, by the time ng this recording, ang bagyong Pepito po ay currently nananalasa dito sa Pilipinas. So, keep safe sa lahat ng nakikinig. At, pre, bago tayo mag-umpisa, magbabasa lang tayo ng isang naging comment sa YouTube na na-share ko sa'yo nung isang araw. O, kasi, alam mo pre, lumalaki na yung engagement natin. Alam mo naman yun eh. At ikaw Chris, kumusta? Ayun, from yung past week. Syempre, medyo busy din. Tsaka, ayun, commit tayo doon sa tulong natin sa managing or pag-manage din ng football club natin, yung team natin na Peña Madridista Pilipinas na sumasali ngayon sa Invicta Cup na ginaganap sa Turf BGC Taguig. So bali yung tournament na yun will run start last Saturday ba yun? Tama. Parang November 16 hanggang December 21. So mapapalaban talaga ang koponan ng Peña Madridista Pilipinas. Kasi hindi biro yung mga Kalaban din. Teams din eh. Oo. Ikaw, kumusta yung first game? Kasi nabanggit mo, actually si Chris po ay included sa roster, pero sa hindi inaasahang pagkakataon na ever since last month pa is na-injured po yung kanyang kneecap at hindi pa rin siya makapaglaro. Parang tagal na. Pero hindi na last time parang 2 weeks kang no? As in, masakit talaga, no? Oo, yung in pain siguro. Pero hindi po yun dahil sa naglaro kami ng Parokyanos versus Galacticos. Dahil sa basketball. Diba? Oo, siguro doon siguro nag-start minor siguro. Then nag-aggravate kasi since yung incident na nito ni Bang yung nangyari sa amin ni Renz. Yan, shoutout kay Renz Bello na Peña Madridista. So ayun, hindi naman siya accidental naman siya. Instinct din as defender and naintindihan ko yun and ako yung attacking naman nun. Nasa attacking side na tama. Oo. Parte naman siya ng laro. So, parte pero isang buwan na yan, pre. Kaya nga medyo ako kasi since puro nga yung Madrid, yung natin, yung report, mga medical reports na lumalabas. Naisip ko baka mamilitaw ako, wag naman sana, mga ganun. Mga time na ganun eh. Pero, kumusta na yung yung status ng ng kneecap mo? Injury? Ayos naman na siya ngayon. So, parang nag-precaution lang siguro ako na hindi muna mag-participate for match week 1 nung Saturday. Kasi, yun nga, mahirap din may mga tendencies na biglain or kasi ang tagal ko din na hindi na engage yung injured part mo doon sa mga
activities na ano. Syempre, pag naglaro ka din naman siya, tamang lakad, tamang ano, tumatakbo ka din doon, and syempre alam naman natin yung position, like eto ni Cappy, central back, pero nagpo-full back kami minsan. Talagang takbo kung takbo eh. Kung May, nasaan yung bola, dapat nandun kami. alam mo, ang maganda nga nung ano eh, nung, ako pinagpapasalamat kayo naging friend list natin nung sa Galacticos. Kasi, sa totoo lang, doon ko lang talaga na-experience na ano, yung nag-rotate tayo na hindi lang ako all the time nasa ano, depensa. Yung sumugod din talaga ako. Tapos, alam ko may attempt talaga ako sumipa nun eh. Kaya natutuwa ako kasi, kahit pa paano nag-curve yun, pre. Kaso nakuha lang ni Omar. Alam mo, dahil nga doon, yung nag-curve na yun, mala David Beckham or Tony Cruz. Ano, pre? Ano na siya sa akin, monumental na siya dahil nga first time kong mga ano, at pasalamat na lang din talaga ako kay Alfred kasi nakuhaan niya nun ng ano, ng video. Video. Grabe, tuntua ako. Pero Talaga. masarap talaga sumama sa ano, sa mga laro. And hindi lang talaga ako nag-commit dun sa ano, sa Invicta Cup, dun sa Cyril Sarbues Cup. Dahil ano eh, currently kasi sa pinagkatrabaho ko, isa ako sa planning. Nasa planning talaga ako, kaya parang sobrang loaded talaga ng ano, series ng year-end events, annual report preparations, ganon. So, talagang, ang hirap talaga. Bukod pa yun dun sa talagang duties mo everyday, eh, talagang nagiging parte ka pa ng committee. Ganon din naman sa inyo, di ba, Chris? Yun din. Since na-experience ko din, naging part din kasi ng planning office. Although, sa kabilang division ako nun sa amin, na sa level namin doon sa pinagtatrabaho kong government office. Yun nga, since matrabaho nga ngayon kasi last quarter, then yun nga yung mga submission ng inputs galing sa mga ano nyo, field offices or ano Divisions nga lang, ano na eh, division. loaded Ano na na eh. parang kailangan on time na ma-consolidate din kasi syempre bawat government agency mandated na mag-submit ng annual accomplishment reports eh. So, Tama. ayun. So, ayun. Matrabaho talaga yung last quarter ng taon. Then, syempre, preparation din for the first quarter for the next year. So, Oh, yun, another set ng reports na naman uli yan. Tsaka, so, actually yung annual reports talaga ng previous year, ano talaga yun eh, ang pinaka, tawag dito, yung pagko-consolidate niyan the next year pa eh. Kaya yun talaga yung, lalo na pag gumagawa ng annual reports, kukorek mo pa yan. At mag-check ka rin talaga ng kung talagang tama yung data na binigay. Kasi, mahirap yon dahil ano eh. Actually, I should say na critical siya dahil ano eh. Pag may nagkamaling data at na-print na yan, maraming magre-react talaga siya. Lalo na yung mga opisina na involved, mga divisions, departments na involved. Lalo na Saka ano mga rin, projects. Ganyan, parang project rejoinder din sa sinasabi mo, Kap. Yung magiging basis din siya doon sa pagkuha, di pagkuha yung term. Parang pag-grant sa inyo nung budget for the upcoming year. Kasi, yun nga, re-reviewin yun eh. Kasi, di ba, output-based ang approach talaga ng ano natin po. Yun nga, yung sa mga i-consider pag magpopondo ng opisina. So, pero yung sa amin naman nakaano naman siya par hanggang 2029 na yung ano pinaglaanan ng budget. Kumaga naka roadmap na. Yung sa inyo ba? Oo. May ano din, may gano'n na naka-roadmap na goods for certain period of time nga, year. Okay, no. Pero yung ano, yung sa GAA siguro, yung general appropriations na, yun nga, budget yearly na ginagrant ng ano, GAA kasi yung legislative tsaka by the power of executive branch. Mga projects na involve ang government with the private sectors. Correct mo ako doon kasi nagsasabi tayo ng
Nagsasabi tayo ng mga terms. Oo, coordinative siya. Tama. Yun nga, coordinative siya. Yun yung laman ng projects, activities, ka programs ng isang ahensya. Then, involved din yung other sector nga, mga partners. Kasi, it's a approach nga din ng government to yung inclusive. So, napapalaman naman din siya doon sa Pero, yung pag-breakdown naman nun siguro, yung pag-breakdown nun, nakaano lang yun sa government, yun parang laman niya. Hindi na siya detailed na saan yung partner. Malalaman mo na lang yun pag doon sa project proposal. Pag hiningi mo doon sa opisina kung bibigay. Nandun yung details. Ayan, sakto nagja-jump ka sa details. Pre, anong details nung naging first? Ang layo ng tinalon, no? Ano naging details ng ng pagiging managerial career mo dun sa katatapos lang na first match day ng Invicta Cup? Kumusta? Lang naman. Nangyari? To be honest, and Hindi naman nila maririnig to. If ever na marinig, tapos na. Or kung... Ayun, to be honest and to be humble na lang din. Since Hindi, natutunan ko yung honest take. Honest take. Managerial approach ko kay naman din kay Copylab. Kasi siya yung unang naging manager din ng PE. Moonwalk friendly namin. Assistant manager lang naman ako nun. Oo nga, bucket hat pa ako. Ayun, yung reference ng 2 episodes ago yun na naka-bucket hat. Ako nun naka Carlo Ancelotti ako, tapos ikaw si Davide ka nun no? Tika, ano nangyari? Kumusta? Ano yung mga masaya at hindi mo matanggap? Masaya at hindi matanggap. Yan. The good and the bad and the evil. Yan. That's it. Yun, no? That's again, mga takes natin from yung last match week 1 ng Invicta Cup. So, ayun, to be honest and honest to good naman for the Peña Madridista Filipinas Club de Football. Nandun na yung mga signs of improvement din ng team kasi we we compete from different tournaments. Malayo na siya doon sa dating team na medyo hindi pa ganun parang hindi nag-aamuyan yung mga players. So depende on the play. Then sa pitch parang walang ganong coordination or yung medyo struggling din sa passing. Then yun nga hindi tayo I think ngayon siguro nakita ko we are the threat din to win naman. May potential na nakita mo na rin. Oo. Yun nga yun. Parang even though we are undermanned, tsaka yun nga, parang nabasa ko dun sa post din ng ating Facebook page, social media page na nag-update kasi si Admin Levin tsaka si Yahugel anong nangyari doon sa mga parokyanos na naglaro pa. Sila pala may hawak din ng natin na social media page. Oo. How ironic Nag-update sila. Yun, nabasa ko yung So, yung last match week 1 nga, yun, yung mga notable parokyanos na naglaro doon sa So, yun nga, like the caption said, yun nga, despite of being undermanned and yung mga breaks of the game nagiging in favor doon sa opposing team or opposing side. We have a solid outing or performance doon sa game. Yun nga, like eto sinabi ko kanina, malayo na siya doon sa dating PMFCF na medyo wala pang cohesiveness sa mga plays ganun. And parang bihira tayo magkaroon ng goal scoring threat. Unlike kahapon, grabe talaga ilang dami ring attempts natin to ayun, biyayaan tayo ng 2 goals doon sa match courtesy of our PMFCF leading scorer, all-time leading scorer, Jericho Tato. Ayun, shoutout sa'yo, Boss Jericho. Shoutout ito. Then, ito yung... Bakit laughter? Ito Namali na pintot si admin. Oo nga. Loko-loko talaga si Admin Levin, no? Admin Levin. Won't go home without you, Then, ayun nga, parang saan para sa akin,
Yung highlight nung game last yun nga match week 1 sa ang ating ayun yung naging guest natin from the previous episode with the Hispano Antes na ngayon ay parokyanos na din Oo. at maglalaro Oo sa nga. darating na Copa, dadala-dala ang Black and Yellow Madridista Oo Boys nga. banner. Yan, Tama. si Senyor Rafa Aldeguer. Yun, he scored his debut goal. Yan. Yan, ganun dapat. Ba't laughter yung kanina? Si Admin eh. Admin, Mali-mali nagkakamali din si eh. Admin eh. Ayun, he scored his first ever PMFCF goal. Pati Wala sa kasing video, Parokyanos, pero describe mo paano yung naging goals niya kay Jericho. Coming from place din natin, so good passing din. Butas tayo doon sa depensa. Actually, both goals coming from good combination of plays din Passing? si Golex. Oo. Ah. So, yun nga mga pinpoint passing from Jericho. I think yun nga na-receive ni Rafa, then ilang dribbles and yun naka-score for the Malaking malaking addition talaga si Rafa, no? Oo. Oo, Doon malaking sa addition syempre, din sa parokya. yeah. Oo, tama ka. Tama. Ay, naku, tumatawa na naman. Admin Admin eh. Pero, ayun, kumusta yung magiging sunod na match? Saan mo ginaganap tong nilalaro ng Peña Madridista Pilipinas na football club? Yung tournament called Invicta Cup or Cyril Southwest Cup 2024. Ginaganap siya every Saturdays of the month of November hanggang December. So weekly based matches siya. So ayun hanggang November 16 to December 21 yung period nung tournament. And ayun, for the next match, ang mga kalaban natin is medyo malakas din na team kasi may experience to play in a competitive tournament like yung CFL yung corporate. Corporate. Oo. So, Oo nga. syempre di rin biro yung mga players na naglalaro doon eh. Kasi well-funded din since company Company-based yun eh. Company Company-funded. Supported or funded yung team na yun. Kasi may mga bragging rights din yung haba ng intro. Sino ba yung mga kalaban? dati para sa mga na kaparokya. Sige. Sa mga ating mga parokyanos. Ayan. Mga kalaban natin ng PMFCF next match week is JP Morgan Chase Football Club. Yan. JP mo. Oo nga. Talagang pangalan pa lang, alam mong ni. Diba? So, kumbaga sa odds sa Las Vegas, dehado tayo eh. In terms of yun nga, in all aspect. Then, yun nga, parang nakita natin from the match week 1, despite of being undermanned, nakaka-compete tayo. Then, muntik na talaga tayong manalo eh. Kasi, naging factor lang talaga yung mga breaks of the game, which is siguro, nagkaroon na ng kwentuhan ng ating PMFCF captain at ang Parokyanos captain. Doon sa nangyari sa match ng PMFC. Ano ba nangyari doon? Ano bang issue diyan? Dahil i-disclose ba ito sa mga kaparokya natin? Oo, kailangan mailabas ang hinanaing. Ayo nga sabi mo kanina ka The truth will set you free. So, parang sabi ko nga breaks of the game not that favor on our side nga kasi medyo yun nga, gentleman pa. one of the tournament rules kasi is a female player or female member of the team, if she score a goal, 2 points agad. So, big advantage for a team na may female player deployed dun sa field. Although meron naman din tayo, pero talagang nakabuhay na sila na female player yung nakascore sa kanila. So, ayun, medyo
nagkaroon sila ng edge since lamang tayo sa halftime ng 1-0. So, nagkaroon tayo ng medyo maliit na defensive lapses. Ayun, so, one goal lang siya kung walang ganong rules. Pero, we have got disadvantage kasi 2-1 na yun eh. Kasi since 2 goals for a female player. Then, and came eventually yun, mga breaks of the game na, yun nga, yung mga calls hindi pabor sa atin. Although part siya ng game, pero kung mapapanood mo din, Nagre-reklamo mga ba kayo? missed call I mean, dito. nag-ano kayo? Nag-a-appeal kayo? Sila? Oo, syempre, sa field kasi yung referee, wala naman sideline referee or something. Si Lore, pero pag umaabot sa akin yung referee, reklamador din ako kapag kinakausap ko din yung referee kapag nasa sideline. Kasi di rin naman ako pwedeng pumasok ng field. Oo nga, sino ka ba? So, ayun, tsaka yung controversial siguro the part din ng match or game natin ayun nga, match week 1 is yung tinatawag na phantom goal. Parang side netting siya to be honest eh. Kasi di ko lang alam, parang yung goal, yung net kasi nung goal dun yung sa goal na binabantayan natin is parang may damage or something. Nag-try ng Olympico yung opposite side and came eventually parang successful daw kasi pumasok talaga dun sa bakal sa goal frame. So, Butas ang yun eh. kita nila, ang kita daw, goal daw yon. So, a very tight angle, parang ang labo naman pumasok yun. So, ayun. Parang, then, medyo ang tagal din nag-decide yung official if goal or Walang hindi. bar eh, no? Yun ang... Walang yun bar yung eh. Yung mga tinatawag ng bar. Oo. Alam mo, buti pa yung mga liga sa Africa, naka-bar eh. Naka-Facebook Live, no? Tsaka, Oo. naalala ko talaga yung pumito pa eh. Tapos gumanon pa, yabang, tapos lumapit, naka-MS Paint. Tapos, masabi lang ng Ayun. ibar eh. Ayun talaga, yun. Mga breaks of the game din talaga. Pero, overall, maganda maganda talaga yung pinakita ng team. May palag, no? Lalo, siguro, nag-report na rin si Lore. Pansin ko yung match dito nyo, hopefully, marami na sumama. Kasi, alam ko, doon pa lang sa pagiging GK, talagang hirap talaga mag-commit si Alfred nun eh. Parang by chance lang talaga yung naging keeper siya eh. Kasi di talaga yun yung playing niya. Playing yung position niya. Although yung first half, si Sir Nonoy yung nag-goalkeeper. Parang siguro, yun na lang siguro din yung medyo, di naman regret sa akin. Parang sabi ko sana, nag-stay na lang sana na si Keeper. Sir Noy, siguro yung GK. Oo. Ah, Kasi sila din kasi nag-usap din ni na palit na sila for GK position. So, sige lang. Kasi match week 1 naman, parang freedom muna sa mga player. Kasi, nakikiramdam din kasi yun si Lore siguro sa adjustments ng players. Kasi nga, oo, actually, Dia de Partido, umaga pa lang, ang dami mga Oo. hindi pupunta. So, Pupunta. talagang very short na ng players. May subs ba kayo nung kahapon? wala. Ay, isa, si Christian lang. So, yung walo doon sa, pre-game, photo op. Plus, Si Joey si Christian. sumama. Oo. Yan. So, ayun. Then, ito lang siguro yung take ko din na hindi ko naman siya pagsisisihan talaga when I decide to play Ronald and Christian na magpalit sila. Ronald to play on attack sa right wing and Christian to play right wing. Mo? Nagawa mo? Pinagpalit mo? Oo. Oh, And pumayag din si Lore kasi nakita ko mas magko-complement si Ronald. Magkaroon ng compliment si Ronald doon sa playing style ni Jericho tsaka ni Rafa. Kailangan natin ng size para makuha yung mga long balls. Hindi naman sa inaano ko yung utol ko. Medyo magiging disadvantage kasi kung mga long balls medyo mahirapan mag-receive yung utol ko since yun nga, size advantage yung kinukuha ko or
kinonsider ko no ano eh. Kasi yun naman eventually yung gano'n naman sigurong decision ko naka-create naman siya ng goal. So ayun, laking tsamba doon sa managerial stint ko. Hindi, pero since ikaw manager, dapat di ka na pumayag nung nag-fight sa, sa keeper. Sayang talaga. No, parang pre-game siguro agreement, di ko na din alam eh. Gentleman's agreement na siguro nila yun. Oo. Ah. Although match week 1 tsaka dito, di ko rin alam kasi kung sino magiging main keeper that time kasi outfield lahat talaga yung naging present. Dapat nga si Lore yun kasi alam ko dapat si Lore yung nagsabi na siya yung magiging keeper eh. Pero, medyo ano yung ating usapan dyan. Pero, nga pala bago tayo malipat sa lagang topic natin ngayon. Alam mo ba, nung pinost natin yung episode 33, merong merong nag-comment. Uy. Oo, sa ating YouTube. Sa episode 33 na pinamagatang The Return of the Comeback in One. Ang comment ay galing kay @VladBielts. Uy, foreigner. Foreigner talaga, sinasabi ko sa'yo. Anong comment yan? Ang picture niya ay nakangiti. Pero mukha siya naman to. Hindi siya AI. Why the podcast has a title in English if you speak in a different language? This is misleading. Bakit nga ba? Actually, sumagot si Admin Levin. Sabi niya, The Parokyaano Show is a show based on Philippines and rest assured that we will do a full-length English episode in the future. Thank you. Gumanon siya. So, for you, Vlad Biltz, I'm sorry. We were sorry about if we misled you, since the title is in English and we must supposed to speak in English, but yet we speak in a different language. So pardon us, Chris. Just a rejoinder. I think Parokyaano Show, like Admin Levin's response to the comment, is based on the Philippines. And on that episode, for note that din also, we try to combine the previous show, the Madrid Talk PH, and the Parokyaano Show, since the management and the host have a conflict of schedule. So we try to... That's why we decided to put the two shows wherein the Madrid Talk PH will be a segment here in the Parokyaano Show. That's why the title has an in-one tagline. And we consider it to be in English since Madrid Talk PH is I think we use English as a medium of, even though we still have a chance to talk in our native vernacular or native language to engage with Filipino Madrid fan also, and the kaparokyas I think it's majority of our Filipinos. Why are you speaking in Tagalog? Our foreign viewers don't understand us. Can't understand us. The word is just my expression when I'm got mentally blocked. It's like a what you call this? Of your English language, you know. Oh, Chris. So with that, Vlad Bilt's comments, we're going to talk about. For this episode, we're going to talk about the arbor. Ano bang ina-arbor mo? Actually, kasi tag-ulan ngayon. Alam mo naman yung word na arbor. May, sa nang-aarbor, maganda siya, masaya. Pero dun sa aarboran, malungkot yon. Kasi,
alam mo pag sinabi yung term na arbor, ano siya eh, regardless ko nung presyo nun, basta narinig mo yung arbor, pre, wala na. Say goodbye. Kasi kapag, Mm. alam mo nung ano, kabataan natin, kapag nasabihan ka talaga ng arbor, tas humindi ka, parang ang damot mo eh, no? Parang ang Ang da- sama-sama mo. ang Diba? damot mo. Oo. Pag ano naman, minsan pag kaibigan mo, tapos nagsabi ng arbor, hindi ka pumayag. Yun nga, madamot. Pero pag umukay ka naman, parang ano eh, yung iniisip mo yung friendship niya, pero iniingatan ko, binavalue ko yun eh. Tsaka ano, Kap, may mga considerations ka din pag doon sa arbor. Like, parang, ano, yon. Okay, mag-English ako. Like what our previous episode Mm. talk about yon. What's arbor Sometimes in I feel English? What's arbor is like borrow. a you are borrowing an item without um returning it back. It's like Mm, uh just like, you it's take like some borrowing for goods. you take something regardless of its value to a person without returning it back, tagging as arbor. Mm. Mm. Oh. Yun. Ayun, balik doon sa ano. Yun, like the like ayun nga, like the previous episode yun yung we Filipinos have the ano, yung extremities din ng culture. So, Mm. ayun nga. We tend to say din fellow Filipinos that we are abusive or abusado. Yeah. Yun yan. Ah. Yun, may ganun tayong ano na hiramin mo yung gamit tapos Oo. you borrowed something or item, then there was no point of return. Oh, no intention Wala nang- no wala intentions nang of balikan. returning it. Mm. Hmm. Pero Kap, sa amin iba yung ano namin Point of sa no ano. return. Para sa amin kasi parang iba yung perception or pagka ano namin sa arbor. Hindi ko lang alam. Sa amin kasi arbor sa amin, sa ano na lang sa experience ko sa magtotropa ko since yun nga, dumaan naman din ako sa mga ganun. Mm. May balikan naman. Hihiramin mo lang tapos may period lang talagang pagkakasunduan. Pero sa inyo Kap, parang no, ganun na, no return na. No? Oo. Tapos ang ano pa niyan, uso yan kasi ano bang ano natin, yung valuable na pwedeng arborin na habang lumalaki tayo. Actually, na-encounter ko yung term na yan, ano na ako, grade 5. Tapos, yung usong-usong arborin na item noon is K-Zone. Eh, yung K-Zone, Ay, yung magazine. magazine, ano yan eh, ang presyo niya nasa 70 ata or 65. By that time, yung K-Zone nun, sobrang kapal. Ano ba tong K-Zone sa mga hindi nakakaalam? Sa mga ating mga Gen Zs at Gen Z Alpha friends, viewers. Ano yan, item ng mga rich kids. Oo, considered na item ng mga rich kid na lalaki yan. Kasi ang sa babae ay totally girl. Ang sa lalaki, K-Zone. At ang makikita sa K-Zone ay mga, parang siya magazine ng mga animes or Gaming. mga gaming ganun. Everything na magpapa-fascinate sa isang teenager or sa parang bata, ganyan. Eh, ang ano pa nun, kaya siya naging luxury, parang naging, ano ba tawag doon? Foundation or naging, ano ba tawag ito? Naging pamantayan, ano bang standard ng pagiging rich kid is, every month kasi nagre-release yun. Monthly yun. Oo. Then 70 pesos, no? Pag nag-release. Ang laki na nun sa isang bata eh. Alam mo ba, nung high school ako, kasi, syempre, dumating ako sa point ng bago ako mag-college, tapon na ako ng at ang dami ko natapon na K-Zone. Pero, kung iisipin mo, pag may K-Zone ka nun, tas ang dami, usong-uso talaga sa yan, sa arboran, sa hiraman yan. Kung binili mo siya ng fresh and mint condition, babalik sa yan may gusot na. Mostly
yung mga paboritong page kasi ang dami diyan, may mga pages kasi diyan na halimbawa kung anong uso, for example, Ragnarok the Animation or One Piece. May mga certain pages kasi doon na may mga talagang cut, yung kinakat talaga na pwede mo ilagay Cut out. sa cut out na Kinakat. pwede mo ilagay sa ano sa uso kasi elementary portfolio tsaka Mm. portfolio in Tagalog. Portfolio in sa English. Filipino. Yung Portfolio in polio. English. Yung polio Oh. na sakit eh. Portfolio. Tapos kasi, there was a time na nung sumigat yung World Wrestling Entertainment, yung Mm. era ni, Ay, oo, may mga update din dun, no? oh, yung Nasasama era ni na. John Cena tsaka ni, ano, ni Batista, may mga ano pa yan, may mga centerfold pa talaga, centerfold Mm. posters yan. Tsaka, Kaya- may mga yung gaming cheat codes ba na sinasabi natin Actually ngayon? sa ano, May yung, mga ganun. kasi, di ba, para very limited ang internet. So, usually, medyo mahal din talaga yung mga gaming magazines nun. So, ang parang medyo affordable is yun nga, yung K-Zone. Actually, nandiyan ko nakita yung cheats ng ano, or yung cheat codes ng ano, ng Grand Theft Auto, Vice City, tsaka ng San Andreas. Kaya, ano, talagang, pag may ganung, ano ka, may ano ka, parang nandun ka sa linya ng, wow, rich kid, every month may bagong issue ng ano. Advantage. Kasi ang medyo low budget na collection na lumalabas every month yung ano Filipino Panic Comics eh. Yun, ano. Ayan ang meron ako. For some point in time talagang pag nagsisimba kami noon sa Paco, sa labas kasi sa kayan kasi ng Pandakan doon sa may Mercury doon. May tindahan ng mga mani. para ako nagre-reminisce ng alaala. Sa tapat kasi ng Mercury Drug may tindahan ng mani at ang katabi nun ay tindahan ng dyaryo na may mga Filipino Panic Comics. So doon ko nga lang naintindihan yung kwento ng Combatron tsaka ng Tinay Pinay tsaka ng Tomas N. Kulas. Kasi alam mo yung mga gumagawa na ng mga editorial cartooning sa dyaryo. Parang nandun talaga yung pinakatrabaho nila sa comics eh. Mm. Tapos doon sila nakaka-invento ng actually may nakakatawa nga kasi some point in time na mga Tsaka grade. pala, Kap, parang rejoinder dyan sa sinishare mo, Kap. Di ba kasi doon sa mga dyaryo, broadsheet or tabloid, lang siya, clip lang siya nung Clip lang, oo. Isang comics. diretso lang yan. Parang apat na Pero ng pag may apat na Pinoy scene Funny lang. Comics ka, parang ahead ka na ng episode or na. Oo. Siyempre, mababasa mo na i-release pa lang ng dyaryo kinabukasan or next week, mga ganun. Pero ang isa pa yun nung bago ako mag-college nga, medyo kumbaga yung ginawa niya, sino nga ba yung bidang bata dun sa sa Toy Story. Yung parang nagbaboy na siya sa mga laruan niya. Si Andre ba yun? Andy. Andy. Parang nagbaboy na sa mga K-Zone ko tsaka sa Filipino Panic Comics ko eh. Pero kung usapin ng Arbor, kasi parang ako rin kasi na-arboran ng K-Zone nun. Pagdating nung high school nun, ako naman yung hindi kasi talaga ako ma-arbor eh. Kasi nung time na yun, nauso yung Pugad Baboy na ilang volumes. Tapos, yun doon lang ako nakakabasa ng Pugad Baboy sa hiraman, ganyan. Tsaka yun nauso kasi mga libro ni Bob Ong. So, from, nakakabasa pala ako, bakit baliktad magbasa mga Pilipino, stainless longganisa, yung mga ganun. Doon ko siya na bago siya gawing pelikula, di ba parang nagka-pelikula nga yun kila Jericho yung nakakabasa pala ako. Pero na yun, Kap, no? Recently or something, na. So, ikaw alam mo na yung kwento. Ikwento mo na lang sa mga Gen Z friends natin. Kapitan Sino. Putya, ang dami nga naging libro talaga ni Bob Ong. Tapos, ayun pa rin yung isa sa mga misteryo kung sino ba talaga si Bob Ong, no? Kasi,
Hindi talaga siya Oh. nagpapakilala. Pwede kasi Bob Ong or ano daw, Bobong. Kasi di ba, pag pinagdikit mo yung Bob Ong, Bobong yun. Bobong Pinoy. O parang ganon. Tapos sa mga libro, may mga context or mga hints kung anong buhay ni Bob Ong, saan siya nag-aaral. May mga ganon kasi, or tagasan siya. Kaya parang hanggang ngayon, 2024, isang malaking mystery pa rin kung sino si Bob Ong. Pero may sinasabi ka kanina eh. Sa mga Gen Ano Z, yun? Yung sa mga Gen Z, yun nga. Since tayo nga, di ba, yun, Mana Arbor na mababasahin light yan, yung maakda ni Bob Ong. Alam na natin yung kwento, ikikwento na lang natin sa mga Gen Z. Kasi nga, recently lang yun pinalabas na ano, di ba? Audiovisual, or yun nga, movie, pelikula. actually may alam ko may naging pelikula si Joshua Garcia na libro ni Bob Ong. Or, teka, hindi ko lang sure pero yung mga paboritong aklat ni Mama Susan, mga tayo. Basta yung horror na libro ni ano, yung Horror suspense. horror na ano na kulto kasi yun eh. About sa cult yan eh, cult community sa Philippines eh. Nung kay Joshua yun, so yun, putya, sabi ko, kahit nung binabasa ko, hindi ko talaga kayang basahin eh. Doon lang ako sa mga light stories lang talaga, pre, kasi hindi ko talaga kaya yung ano, kasi napipicture ko. Ang ganda kasi ng mga pagkakaano. Yung Yung, nabasa ko din kahit konti yun, Kap. yung Grabe writing, din yung paggamit ng mga imagery, di ba? Parang yung may writing imagine mo eh. yung writing freedom kasi ni Bob Ong nadidescribe, tama nga, yung imagery nga, na ano, parang hindi ka nagpabasa, talagang parang nasasalamin mo. Nabi-visualize mo. Oo, tama. Mm-mm. Ikaw, may mga libro ka ba ni Bob Ong? Hiram. Gaya nga ng episode natin, Kap, Arbor lang din ako eh. Pero Kasi- yun nga, sabi ko kanina, perception kasi namin ng Arbor, may ano talaga eh, may point of return pa talaga, tsaka date, gano'n, may mga ano. So, binabalik ko rin. Yun yung ganun. Amazing namin kasi ng 'di ba Arbor. yung ano, amazing yung aba nakakabasa. Kasi saan ka nakita ng libro na ang pabalat niya ay Baliktad yun. hindi yun yung aba. Kulay green yun, chalkboard. Tapos yung spell niya abakada, aba. NKK, nakakabasa na pala ako. Hey, ano ba yun, Kap? Yung ano? Yung ano, yung sinasabi akda mo, din ni Bob Ong, yung baliktad. yung baltad, bakit baltad magbasa ang mga Pilipino? Tama. Napabalik. ang Napapalit ko. yung pabalat niya nakabaliktad. Nakabaliktad. Ang witty, no? Kaya nga, tuwan-tuwa ka ako doon. Kaya nga, no? Parang ilang ano na lang yun, ilang libro lang ata siya, 8 ata o 9. Kasi ano eh, some point, ano yun, parang naging best-selling yung mga naging libro niya. Parang naging target market niya yung generation natin. Tsaka yun, even though may internet na, pero ang naging hilig din kasi ng age natin nun, puro libro eh. E-books, comics, ayun nga, mga libro, pocketbooks, ayan. Nandun pa tayo kasi nun, Kap, yung minamana natin, yung inaabangan nating kabanata. Tapos sa ano pa, through, yun nga, periodics, ganun. Oo. Tapos, mga dyaryo. Tapos comics, yung mga issue. Kaya talagang nakaka-fascinate or yun nga, yung enthusiasm mo na sumasundan yung next episode or ano chapter. Nandun kasi pa. Even though kahit may internet, ganun. Anong ano? Limitado lang din naman yung nakaka-utilize ng internet dati. Tsaka mahal din kasi internet doon. Some point nga ng time natin, ano eh, nauso yung broadband stick, yung Globe, tsaka Sun, Globe, Yung ganun. yung mga smart, na nilalagyan ng SIM card, pero in reality, hindi siya mabilis ba siya? Sa'yo? Kasi kami na nagkaganong kami, ang bagal nun. Oo. Maganda Parang lang siya. kailangan mo pa ng malaki yung ilo-load mo. Kaso ganun din.
Bumilis lang ng may onte. oras siya na ano, pero iba yung kahit madaling araw mo siya gamitin, yung alam mo yung patay na oras na karamihan ng tao is hindi na gumagamit. Para kasi sa yung cellphone eh. Tapos ang lalagyan mo ng internet is ano, PC or dati na uso pa nga may mga netbook. Yung mas maliit na version ng laptop. Mm. Ano, parang ang bagal niya talaga. Compared sa talagang Oo. nagano ka, yung compared yung talagang nag-computer rentals ka na may internet. Kasi maubos yung ano mo yun, maubos mo talaga yung 100 pesos mo or sabihin natin 200 para lang magpa-load ng ano. Ang bagal niyan eh. Oo. Oh, na-experience din namin yun. Yung tipong ano lang, browser na lang bubuksan mo, hindi talaga, ang tagal niya mag-load. Tapos magugulat ka na nagre-red na siya dahil wala na siyang load. Tsaka yan yung may client eh, no? Yung ano mo, i-start, tas stop, parang bug. Hindi mo na, pag sinaksak siya, hindi mo na kagad siya mag-internet. I-trigger mo muna ng start, parang ganun. Ikaw, pre. Na-arbor din ba yung ganyan yung Kap? Since arbor yung pinag-uusapan natin. Hindi. Nasa hiram. Kasi, kasi, ngayon, kailangan natin ng internet para maging, ano, magkaroon tayo ng basis sa lahat. So, kami, dahil wala nga internet, nag-try kasi kami Globe. Tapos, naging Smart. Tapos, naging Sun. So, parang, wala nga, Naikot yun. kasi wala pang Reddit nun, or or yung, alam mo yun, yung sobrang Google based on in the Philippines na pwede maging pwedeng pag-researchan ng alin ba ang tamang broadband stick na pwedeng gamitin. Parang ganun. Mm. Kasi ngayon, pag sinabing ano, mag-search ka lang sa Reddit, lalabas na. Kung anong pwedeng mga best or ano. Pero pag noon, walang mga ganyan. Kaya talagang trial and error eh. Nakailang stick din kami ng ganyan. With its corresponding SIM card. Kasi yung stick pala, mahal na eh. Oo. Kasi hiramin lang. Bukod pa yung ano, at bukod hindi pa babalik. yung ano, yung SIM. O, But yung sa inyo, Oo, mukhang, kasi- mukhang nabiktima kayo ah. hindi, ano lang, may, ano, nagkaroon din kami ng ganyan sa broadband stick. Pero, yung as in na arbor, hindi naman. Nahiram. Oo, nahiram. Sa ibang ano, siguro, share ko na SKL na lang din. Yung sa isa kong utol. May kaklase siya na arboran ng ganun. So, di ko alam kung ano yung kwento, kung may balikan ba o wala na talaga. Kaya natanong ko lang din sa'yo, Kap, kasi may ganun eh. Nung nauso nga yan. Yung sa inyo nahiram. Hindi, yun sa ano ng kapatid ko, kaklase. Yun yung experience ko doon. Kasi minsan doon gumagawa ng mga projects yung mga kaklase ng isa kong utol. Kasi medyo malaki yung space doon sa amin. Yan. So, ikaw, ano ba experience mo ng ano, pinakamahal na hiram turn to arbor sa'yo? O yung ikaw yun ng hiram na ng arbor? Ng arbor ka na ba? Mga arbor na ba ako? Oo, pero nabalik eh. Oo, naalala ko. Oo, may mga naalala ako. Mga Ano yung recent, isa, Kap? mga biruan lang pala. Pero mga biruan lang naman, arbor na lang. Bagay mo. Actually, ikaw nga, binibiro ko eh. Arbor na lang nung jersey, kaso hindi naman binalig. Ah! Arbor. Arbor, pinakamahal. Wala naman siguro. Wala ba? Hindi kasi arbor yun eh. Bigay yun eh. Bigayin eh. Hindi nga, Bigay ikaw. yun eh. Ano nga pinakamahal mo na nahiram? Nahiram sa... Kasi, ikaw ba talaga, dati, masasabi ba yung ugali mo ay medyo matino compared sa dati na ano? Kasi ako medyo gago rin ako nung bata ako eh. Pag nanghiram ako, minsan arbor na yung ending eh. Kaya, parang ano, may bumabawi ako sa mga uma-arbor ng gamit ko. Parang ganun.
Arbor. ito na lang. Kasi bata pa Ako na lang. Ang pinakamahal na arbor ko, shoutout sa'yo, Ian, kung naririnig mo to. Alam ko naman napapakinggan mo to kasi mga kababata ko kayo. Pero, uso yung di ba, kaya masarap bumili ng laruan sa mga fast foods doon kasi every quarter meron silang mga series na laruan na Nilalabas. oo, Sa mga... di ba simula 2000s dati yung mga kung anong usong movie for example Tarzan the movie sa McDo isang yan connected lahat Reset. ng mga Oo. laruan sabi natin mga 2010 or 2009 naglabas ng laruan 2009 na pa college na ako noon naglabas ng laruan yung McDonald's hindi 2008 yun kasi Beijing Olympics yun yung Snoopy may mga laro yun basketball tennis soccer racing Oo, yung iba-ibang oo sports. pero yung siya yung parang Tamagotchi yung para siyang parang yung paano ko ba siya di-describe? Parang yung brick game. Basta yung Brick basta game alam mo na yun. Alam nyo na yun. Medyo mahal kasi na laruan yun ng McDo. Sabi natin sa Baguio may lumabot ata ng 300 yun kasi ang mahal naman talaga ng laruan yun at original license ng syempre pang laruan pag medyo premiere binabayaran yung mga copyrights doon. For example, Snoopy, 2008 Beijing Olympics. Bukod pa yun sa, alam ko Sega yun. Sega yung talagang pinaka may nun. Ang naarbor ko pa nun yung karera. Kasi color blue yun yung ganito. Natapon ko na rin naman yun. Pero hindi na siya nabalik sa kaibigan ko. Yung cup, yung ganun yung hoop. Yes, yung parang mukhang... Kabago-bago pa lang siguro. 2 araw pa lang sa kanya. Pinapunta niya ako sa bahay nila. Tumambay. Nakita ko yun. Uy, pahiram ako nito Hanggang sa nakalimutan. Yun yung pinakamahal ko na ng arbor. Ayan, salamat sa'yo yan. Nabigyan, alam ko 2 araw lang siya sa'yo, pero salamat. Wala na siya na. Naging scrap na siya. ng hustisya. Salamat, bumili kayo para sa akin. Pero yung pinakamahal talaga na arbor sa akin, yun nga yung nabanggit ko nga yung K-Zone ko na Yung centerfold kasi nun, John Cena yun, likod, na inanalo siya ng WWE Championship. Tapos yung likod, si Batista, inanalo siya ng World Heavyweight Championship. Or heavyweight. Oh, so either of the two, kung gagawin mo siyang poster, yung isa nasa likod. Yun, more on John Cena, kasi 'di ba, syempre yung era na nauso yung mga hip hop, 'di ba? Ang lakas talaga ng hatak talaga ng hip hop noon. For specific period ng 2005 puro hip hop R&B songs sumikat Hindi ko pa siya tinatanggal sa K-Zone noon. As in, pa siya, yung stapler kasi centerfold na naka-fold siya. Hiniram. So yun, bumalik sa akin, nawala na yun. Cup na you can see me ka. Bumalik sa akin, sira-sira. Wala na nga yung pinakapabalat niya Wait. Wait, talagang siguro may mga few first pages na wala na. Tapos nawala na rin yung poster sa gitna. Sabi ko, aanin ko pa to, iniingat. That time yun, nabili ko pa sa SM Bacoor yun. National Bookstore. Nadayo ka pa ng Bacoor nun ka. Oo, ang lungkot. Nakakalungkot nga. Kasi Pero tumatawa Pero iba kasi yung iba kasi yung intensity ng K-Zone dati na mabilis siya maubos. Mabilis talaga siya maubos. Ramdam ko din yun kasi rin ako parang nag-attain or nangarap din ako magkaroon ng issue. One of the issue ng K-Zone. So,
ang laki para sa amin dati yun. By that time, Jollibee naglabas din ng special edition na imbis na Happy Meal lang nilabas sila, K-Zone yung naging issue ng K-Zone X Jollibee na special issue. Nagkaroon yun. Meron kasi ako nung dati. At lagi kasi ako nagpapabili natin ng K-Zone. Kapalit ng magandang Na Arbor din, Kap? Ha? Na Arbor din? Hindi naman. Nasama yun sa sinaluduhan ko. Pero yun talaga, yung pinaka-iniingatan ko talaga na talaga nawala. Yun yung sa akin. Kaya ano ko talaga nun eh. Ikaw pre, bago tayo magtapos, ano yung pinakamahal mo na arbor? Ako siguro inarbor ko na mahal. Kaibigan mo pa rin? Ewan din eh. Kaibigan mo pa rin? Oo naman. Magkaibigan pa rin kayo? Oo, kaso casualan na kasi Casual syempre, kasi ibang na eh. Iba na yung lugar din namin ngayon. So, nasaan ka man. Oo nga pala. Yun, may common naman kami, may communication pa rin. Ayun, Zoids. Kasi mahal nun talaga eh. Yung talagang hindi yung mga action figure na maliliit. Zoids. Na-arbor ko siya. Siguro mga 1 week din sa akin. Kasi yun nga, parang paboritong term natin, fascination. Tsaka Blade Liger din yun. Eh, di ba? Bida. Blade Liger kasi yung bida eh. Di ba? Ayun. Pinairam naman ako, naman din. Kasi tropa ko din, kababata ko din siya. Nung pag kasi ako nun eh, nagbabakasyon ako sa tita ko sa Antipolo. Yun, may kababata ako doon. Ayun, pinakamahal. Pero yun nga parang iba din kasi yung namin, take ng Nan siya? Action figure lang siya o yung talagang gumagalaw talaga? Yung gumagalaw. Ang mahal nun ah. Yung disusi ba yan? Yung disusi? Yun. Mahal nun. Lang. Kaso yun din naisip ko kasi nung habang tumatagal since the day nung arbor na yun. Parang ang hirap naman laruin to ng kasi mahilig din kasi ako dati yung bata ako maglaro ng parang pinagsasagupa mo talaga yung mga laro. Masisira mo. So sabi ko pan-display lang siguro talaga ang purpose nung Boy pa? Nasa'yo pa? Hindi. Syempre binalik ko na din. Binalik. May balikan kasi yung term na arbor namin ng mga kababata. Taga sa inyo dati sa Santa Mesa? Antipolo. Pag nagbabakasyon ako. Doon sa... So, ayun. Yun yung kwento nung naarboran ko. Pero, sa'yo, may na-arbor na sa'yo. Arbor ba yun matatawag? Hindi, bigay talaga yun, Kap. Para wag mo nang ibalik doon. Alam mo ba, sa mga... Ito video nyo po, unang maririnig. Si Chris po ay isang tahimik na tao. Pero, itong last week, nagulat kaming lahat sa parokya kasi actually kasama na rin ako dahil never talaga nagpo-post si Chris. Pero, si Misterio ay minay day ni Chris. Grabe. Wow. Alam mo yung kilig ko, pre? Parang yung kilig ko nun, pre, para ako nanonood ng Hello Love Again na nanood kami ni Cutie Fruity. Alam mo, tonto ako doon kasi nung nasa movie. Natatawa ako kasi alam mo naman tayo mga... Sige, Kap, spoiler mo na kasi napanood ko naman din eh. Napanood mo na? Napanood mo na? Oo. Sure ka Spoiler na natin. Sige. Since pares tayo na nakanood na at ewan ko lang sa mga nakikinig sa atin kung so risk nila kung hindi niya pa po napapanood o wag niyo na pakinggan tong sasabihin namin na to. I-mute nyo na lang yung part na to. I-mute nyo muna kasi makikita pag minute nila ganito lang makikita nila sa atin, no? alam mo ba? Di ba alam mo naman paano tayo kiligin mga lalaki? May ganun eh. Ay, gumaganon sa Parang bading eh, no? Sorry, na pala? May God na pala ngayon. Parang na lang. Gano'n na lang. Parang na lang. Double O. Ay! Alam mo yung mga
Ako kasi pag nung kinikilig ako, ano, may mga scenes na sinasabi ko, ano, ayop ka talaga, DJ, sayang ka, DJ. Gumaganon ako. Tapos meron, may ibang scene na, ano, yung nalugi yung bar ni, ano, ni Alden. Yung forma niya, DJ na DJ, no? Ano, may hikaw pa eh. Sabi ko, puta na si Daniel Padilla to. Tapos sabi sa akin ni Cutie Fruity, pangat mo naman, puro ka naman DJ. Parang nababad trip. Eh, pasensya ka. Ganon kiligin ng lalaki eh. Daming side comment eh. Tapos ano, alam mo, ikaw ba nung napanood mo may magiging special episode din pala to, yung Hello Love Again review, no? Pero pre, may part ba sa'yo na, nung kinikilig ka ba? Hindi ka ba taong kahoy? Taong kahoy. Kap, may damdamin din ako kahit gano'n May yung damdamin intro ka mo pala. sa akin. Hindi ito. Kahit gano'n yung intro mo. May may mga linyahan kasi na na alam mo, yung expected may magiging linya, kaya minsan pag yung nandun ka na sa peak ng kilig, parang uunahan mo na yung linya, like, pag sinabi na, di ba yung naging concept nung una yung parang yung tungkol sa aura, sabay natin, parang ganon. Oo. Ay, tapos inuunahan ko na yung linya, nagilig na kilig ako. Kap, baka may mag-request ng movie review na ito palipasin natin isang buwan. Hindi ka napanood nyo na? Ako napanood na namin nung Webes. Webes, tama. Friday. Gabi. Ay, sakto ito lang. Kasama mo si, Misteryoso. Hindi. Ang balak kasi namin yung next, Gilas Games yung Gilas yung looking forward namin. Hindi kasi nagkaroon ng conflict. Dapat nga yung 21 sana. Tapos na. 21. Oo. Ngayon yun Ngayon tsaka kahapon. Oo. Anong Sino kasama mo na ng Hello Love Again, mga katrabaho? Kasi sakto nag-withdrawhan sila ng kanilang mga yaman. Ako hindi na. So ikaw, libre ka? O gumas ka din? Gastos. KKB. Kasi alam niyo naman po, I say it once and I'll say it again. Si Chris po talaga isa sa mga pinakakuripot na ng paroke. Nagtagaytay po kami, 20 pesos lang yung dala. Ito disclaimer, di na mabete. Pansol yun nung college. Pansol. Okay. 250 ako nung Tagaytay, mga par. Okay, pinagtatanggol niya pa rin po yung kanyang kagagawan. Proud no? 250. Ay, hindi, 20 lang yung, hindi, alam ko na kung saan yung 20 sa Tagaytay. Nung nandun tayo sa grocery. Ano mo, yung talaga, 20 talaga yung, 20 talaga yung nilabas mo nun. Yung pa, bonot ko 20. Hindi, yun. Nakakatuwa, ang ganda talaga ng movie, no? Pero medyo parang lang, yung sa dulo, parang lang siya minadali, no? Yun din yung actually, napagkwentuhan din namin yun ng, ng isa kong kapatid, yung sumunod sa akin. Kasi, panood na rin nila? Napanood na din nila. Parang minadali. Nung namatay yung yung inaalaga ni Marie. Doon pa lang parang minadali na hanggang doon sa kinasal. Puta, wala man ng transition na oo. Kasi yung may comment pa nga ako nun, Kap. Yung build up ang ganda eh. Oo. Medyo slow yun eh. Tapos nung sinabi na I don't love you. You want me back? Bakit na talaga? Bakit na?
don't love Pero me. Kap, yung na-appreciate mo sa movie, yung mga kilig moments, sa akin yung parang mga struggling moment muna nila doon sa movie. Nandun muna tayo sa struggles muna. Oo. Ikaw rin eh. Siyempre, ano naman, manonood ka ng kilig movie, tapos di ka kikiligin. Ano ka, taong kahoy ka talaga. Hindi, para kasi since yung episode natin ay Arbor, doon ko kasi talaga na Okay, so binalik po ulit doon ang ko aking... na-relate yung Arbor eh. Oo nga. Grabe. So, ayun. Pero sige, kiligin na lang muna tayo, Kap. Masaya eh. Pero ang ganda nung ano, ang ganda, unexpected do sa movie. Ito medyo lumayo na tayo, medyo next topic tayo ha. So yung mga hindi pa rin nanonood ng movie, so mute nyo pa lang, mute nyo Mute pa nyo rin. Oo. Sino yung mga ina-expect mo dun sa movie na ano, nung lumabas? Ha? Yung ganun, yung parang nagpa-excite sa'yo dun sa movie. Ako si Kuya Jobert, lumabas kasi si Kuya Jobert eh. Dre! Si Dre, yung uncle niya, no? Uncle ni Alden. Gulat ako eh. And then, Nagbebenta ng IM barley, organic barley. oh, Eh! ano, B! gulat. Si! Inano ko lang dun, Kap, yung ano eh, yung mga magiging ambag ng mga side character. Oh lol, tinitingnan mo lang to si Jenica tsaka si ano, si Valerie Concepcion. Ala- Hindi, mga tropa-tropa din kasi nila kung ano yung magiging influence Ay, nila yung dun ano, sa gawa. best na ano, best lead support si ano no, si Joros talaga no. Chorus, oh. Joros no. Hmm. Ano, hindi magpo-prosper yung kwento kung hindi niya binigay yung number ni ano ni Ethan kay Marie, 'di ba? Na joy. Kasi ano eh, walang hindi magiging maayos yung love story nila kung ano eh, kung halimbawa number niya yung supposedly sabi natin kung hindi binigay ni Jim yung number niya kay Marie, kay Joy, 'di ba? Kay Joy. Walang ano tawag dito, yung house party, walang ganon, walang trabaho, walang ano, scam daw, ganon. Scam messages, walang ganon. Oh, ang ganda, no? Bakit Canada? Ang lawak-lawak na mundo. Bakit nandito ka pa? Bakit bumalik ka pa? Ako naman kasi, Kap, na ano, parang na-hook din talaga ako kasi since napanood ko yung Hello, una, love, goodbye. nakasama yung Arbor, nag-arbor sa akin, na-arboran ko. Tapos itong pangalawa, since wala na yung kasama ko na arboran ko, ano kaya pakiramdam kasi na-hook ako doon sa official trailer. Tangina, Na-hook binabalik ako mo doon sa pa. official trailer. Binabalik mo pa, ha? Ala, Ikat mo na nga sa buhay mo yan. Kap, kasi yung bida cut din eh. Ikat mo na sa buhay mo yan. Iba na nga profile picture eh. No Holds Barred featuring Precious Chris Lemmy and Chris the And- Freak. And hello, love again. With some arbor. Ay, hindi, arbor pala main topic. Kasi yun nga, actually ano nga ako nun, nung lumabas na yung Hello Love Again, di ba ang dami na nga mga lumalabas na mga videos ni ni Daniel, yung nanalo siya ng award, tapos parang may pahaging pa rin sa kay Catherine, ganun. Pero, alam mo yung ever since nung break up nila, parang mas nag-mature si nag-mature si Catherine. Siguro, character development. Oo nga. Tsaka pre, sabi ko nga kasi alam naman natin mas bata si Catherine sa atin, di ba? Kasi Going Bulilit pa napapanood na natin. Pero grabe, daming daming kissing scenes, daming pabed scene, daming, grabe Catherine. Hindi na siya yung talagang Catherine na yung tapos yung era na nagtatalo yung mga fan base nila, ng mga fans nila ng sa ibang artist. Oo.
Tsaka Masasa- nag-mature na din yung mga ibang lab team na kasabayan nila. Yung iba nga wala na rin. Di ba wala na nga. Actually, wala na nga talaga. Actually, lahat sila wala na. Lisken, Jadin, di ba? Kasi yan. Katniel. Na-arbor din. Oo nga. Ayun. Doon na po nagtatapos ang episode 36 ng The Parokyaano Show. Grabe. From Arbor to Hello Love Again. Chris, are you ready to love again? Of course, copy. So, Sabi nga, hello love again eh. oo nga. Ano? Natawag dito? May naalala ko doon sa movie. Ano? Love is where your home is. Ikaw ang aking tahanan. Tayo na ka. Gagi Baka- Cup, parang naging Bakal-bakal tayo catching, na. catching, ko yun, line or phrase kasi hindi ko lang alam. Hindi, Binanggit ko din kasi yan. Actually, Yung mga ganyang kataga. Iba lang yung context. actually, yung ikaw ang aking tahanan, may kanta rin yung Orange and Lemons dyan tungkol sa pag-ibig, tas tahanan, ikaw ang aking tahanan. Kaya parang very siya, very different na pag ginawa mo siyang endearment, parang nakakakilig kasi ibig sabihin ikaw yung peace. Kasi ikaw yung tahanan niya. Ay! So, Chris, pahaba tayo dun. Chris, ano mga dapat nating gawin? So, ayun, mga kaparokya, ugalingin natin makinig at manood ng The Parokyaano Show. Kasi pwede din tayo kiligin. Gagi, nag-outside the compendium tayo. Nakita nila yung other side ni Chris. At yung paano kami kiligin. Actually, ako pala kasi ako yung most expressive eh. Kasi yung kasama ko very introvert eh. More on tawa lang to eh. Kuripot ka pa din. Ayun na mga kaparokya. So, bagong episode for the next. Naman, ganun. Puto na-blanco siya. Na-blanco siya. Ayun, magkita-kits po tayo sa mga susunod na episode mula sa akin at kay Chris na aking partner. Maraming salamat sa pag-follow nyo sa amin sa Spotify, sa YouTube, sa lahat ng platforms na pwede nyo po kaming ma-reach. Sa Amazon, sa Apple, at sa Google Podcast. Kita-kits po tayo sa mga susunod at mabuhay po ang parokya. Maraming salamat. Bye-bye.